Disclaimer. Bisitahin ang website ng Bandera para sa kabuuan ng artikulo. Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Comida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, August 22, 2025. Vico Sotto kinastigo sina Julius Babaw, Corina Sanchez sa paid interviews, kina Diskaya. Tinawag ng Pasig City Mayor na si Vico Sotto ang pansin ng mga mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez hinggil sa umano'y paid interviews nila sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng alkalde ang screenshot mula sa YouTube ng panayam sa mag-asawa ng mga kilalang broadcasters ng bansa. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Panimula ni Mayor Vico. Pagpapatuloy niya, I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. Ani Vico, bagamat hindi technically illegal ang ginawa nilang panayam ay dapat makaramdam ng hiya ang mga broadcasters sa ginawa nila. Pwede silang magtago sa gray areas, hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang, kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan, dapat, nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad, at sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera, lahad pa ni Vico. Sinabi rin ng Pasig City Mayor na ang korupsyon sa bansa ay systemic, at ito'y nagaganap hindi lang sa gobyerno. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time, say ni Vico. Matatanda ang muling naging usap-usapan ang mga Diskaya matapos mapag-alaman na dalawa sa kanilang mga kumpanya ang na-identify na bahagi ng top 15 flood control contractors ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na iprinisinte kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin si Sara Diskaya sa mga nagpadala ng excuse letter sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee na nagsabing mayroon siyang prior commitment kaya hindi ito nakadalo sa August 19 hearing. Si Sara Diskaya ang nakalaban ni Vico Sotto sa pagka-alkalde sa nagdaang 2025 midterm elections. Samantala, pumalag at tumanggi sina Julius Babaw at Corina Sanchez sa nasabing paid interviews kina Diskaya. E-click ang link sa description box para sa kabuuan ng artikulo ng pagbuwelta ni Corina at pagtanggi ni Julius sa paid interviews kina Diskaya. Bukas ang comment section para sa inyong mga opinion. At yan ang ating latest Showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more Showbiz Chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat, adios!